Konnichiwa mga ante. So ayun nga mga ante, 2 weeks ago kasi nag-apply yung pinsan ng asawa ko para sa visiting relatives visa. Tapos doon ka pupunta sa mga sa Japan Visa Application Center. So hindi na siya yun doon sa kagaya dati ng mga agency, gano'n. So ako yung nagpa-reserve ng appointment doon sa pinsan ng asawa ko online. So may mga optional kang makikita doon na magbabayad ka ng 1.5. Halimbawa gusto mong tulungan ka nila sa pag-aasikaso o kaya kung siguro may mga kulang sa mga requirements mo, aasikasuhin ka, ganon. Tsaka meron din yung doon ka magpapapicture, mga Xerox, mga ganon. Halimbawa, gusto mong ma-receive, gusto mong malaman kung nandyan na yung result ng mo, ite-text ka nila via message, may additional na bayad yon. So, optional lang naman siya. Wala namang tinanong sa kanya na iba, kundi lang yung passport lumang passport niya. Kasi nga, hindi niya dala. Kasi dati, nagpunta na siya dito. So, nilagay niya dun sa application niya na galing na siya dito ng ilang beses dito sa Japan. Visiting relatives din yung visa na in-applyan niya. After 1 week nung application niya, lumabas na yung result ng visa niya. Denied siya. So, dahil nga hindi naman sinasabi ng Japan Embassy ang reason kung bakit na-denied. So, ang dami naming puro-puro kung ano ba talaga. Papers, lahat pareho dun sa kapatid ko na nanggaling na din dito. Mga papers na pinasa namin. Pareho lahat, pati yung reason kung bakit siya pupunta dito. Pareho lahat. So, bakit yung pinsan ng asawa ko na-deny, pero yung kapatid ko na may kasamang anak na aprubahan. So, iniisip namin kung dahil ba hindi niya dala yung lumang passport niya nung time na yon, or hindi ako nagbayad ng mga optional na nandun sa appointment system nila. Kayo ba mga ante, na-experience nyo na ba yung new visa system ng pagkuha ng visa dito sa Japan, galing Pinas? Comment down below.